yung panganay sa 8 magkakapatid. Medyo mahirap nung una kasi hindi naman ganon kasapat yung kinikita na aking magulang para. Nag-aaral ako sa San Roque Elementary School. Tapos ako taong 1987. Anin ko yung magkakapatid. Ako lang yung pinalad na papasama sa Higher Horizon at mabigyan ng scholarship sa Catholic school. So, nandun yung pag-asa ng magulang ko nung napili po ko nun para mag-exam at mag-summer sa Ateneo. Tapos galing po ako sa Santo Niño Elementary School. Nag-high school ako sa Saints Co, Marikina, tapos nag-college sa Miriam. Dahil magtatapos kami sa public school sa elementary sa Marikina, malamang sa Marikina din kami mag-high school, tapos Marikina na rin kami magko-kolehiyo. Kumbaga, wala pa kami ng mga pinapangarap kong maging taga-Ateneo, pinapangarap kong makapasok sa Miriam, pinapangarap kong makapasok sa ganun. Wala pa kaming ganun noon eh. Kaya nung lumalaki ako, wala akong pangarap na maging kung anumang profesyon. Wala talaga. Ang iniisip ko lang, matatapos ako ng pag-aaral. Siguro dahil ang role model ko, yung nanay ko, ang nanay ko housewife all throughout. Alam ko na I will just be like my mom. Dreamless. Walang direksyon. Gusto ko lang ma-please yung parents ko. Pero parang iba yata yung plano ng Diyos dahil dumating ang tulong sa buhay. Bilang panganay din na anak sa pamilya, nandun na rin yung training nila na paglaki ko, kailangan ako yung magiging responsable dun sa mga kapatid ko, pag-aaralin sila, gano'n. Na hindi ko alam kung paano yun mangyayari. Tapos, nandito na po yung TV, yung opportunity po para makapag-aral sa magandang eskwelahan. Tapos, parang there's nothing wrong with being poor. There's nothing wrong with being simple. Parang there's nothing wrong with struggling to speak in English. Parang ganun. Pilipino ka eh. Maging tapat ka lang sa sarili mo. Huwag kang magpanggap na iba kang tao. Mas ibahagi mo sa ibang tao yung ningning nung pagiging simpleng tao. So, talagang holistically, na-mold kami na hindi lang para maging competitive students, kundi para maging isang mabuting tao. Dahil sa TD, natutunan kong maging mas humble, kasi alam ko kung saan ako nanggaling. lagi niyang sinasabi sa amin noon, ulit-ulit yan, kung papasok na kayo sa inyong mga eskwelahan at private school, lahat yan, Ateneo, Miriam, Singapore, ano pa man, kayo, dinawin niya sa sarili niyo, okay? Galing kayo sa mahirap na pamilya. Huwag niyong ikahihiya kahit kailan. At huwag kayong maiinggit dun sa nagagawa o kung anong meron ng mga kaklase niyo sa inyong magiging mga eskwelahan. Sa halip na mainggit kayo at pilitin yung gayahin yung ginagawa nila o yung kung anong meron sila, kayo magpakilala ng paraan ng pamumuhay ninyo at ng maganda ang paraan ng pamumuhay ninyo nang sila ang tumulad sa inyo. At yun, hindi ko na nalimutan. Tingin ko, hinubog nung tinuturong iyon, Father Obi sa amin, ang buong buhay ko. Naisip ko na kung itong paring ito, na hindi naman Pilipino, ay nagmamalasakit sa ating kababayan. Dapat ako rin. Okay? So, dapat ako rin. Dapat tayo ring lahat ay magkaroon ng isang pananaw na magmalasakit sa kapwa Pilipino. Kailangan maging matyaga ka sa pag-aaral mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo at kung ano yung magagawa mo pa para sa ibang tao. Kasi yun naman yung, doon naman umiikot ang tulong-dunong na maging, tulad na sa Ateneo, maging kapwa para sa tao. Ang mahalaga ay anong klase ba ng tao ka? Mabuti ka bang tao o hindi? At
kung mabuti kang tao, dapat may ginagawa ka. Okay? Huwag mong itago yan. Huwag kang maging madamot dahil sa kakayahan mo. Kung may buti ka sa kalooban mo, ibahagi mo yan. Dapat may nakikinabang din dyan. Kasi nakaipit sa card, 500 pesos. Pero grabe, hindi ko talaga magalaw yung 500 pesos na yun. Sabi kong ganyan, either lumain ko tong 500 pesos na to sa Christmas card o ibigay ko siya dun sa pag may pagkakataon na may isang taong nangangailangan at malaking bagay yung 500 na yun. So, Hindi ko masasabing maswerte, pero blessed yung mas magandang term na naging bahagi ako ng TV. Tapos nabago yung buhay namin dahil sa TV.